Sino yung entertainer? Sino entertainer? Well, the very well-known entertainer, si Andrew E. Oh, sabihin mo. Naku, Andrew E. Ang pangalan doon. Andrew E. Oh, Andrew E. Congressman. Nakuusap-usapan ho ngayon sa mundo ng social media yung di umanong 64 million na ibinayad dito kay Andrew E. Sa totoo lang ho mga kababayan, overpriced ho talaga. Ibang klase nangangatay ho sa bagay. Kaibigan niya nga naman pala itong si Marcos Jr. Kaya kahit presyuhan niya ng 64 million, lahat ng performance niya doon sa alyansa ng mga magnanakaw, talagang hindi ho kakana itong si Marcos Jr. Ang nasa mindset ho kasi nitong mga magnanakaw na to, akala nila yung pasigaw-sigaw nitong si Andrew E. ang nagpapanalo sa kanila noong 2022 presidential election. Ngayon, gusto ho nilang idaan doon sa performance, gusto ho nilang i-replica doon sa performance nitong si Andrew E. yung kanilang pagkapanalo noong 2022 presidential election. Hindi ho nila naisip na ang danging dahilan kung bakit sila dinala o binoto ng ating mga kababayan noong mga panahon na yon dahil pinili sila ni BP Sara bilang maging katandem noong 2022 presidential election. At dito rin ho sa video na to, nako, ito talagang si Congressman Erice umaalagwa ho sa pagpapa-interview at sasalaysay ng kanyang nalalaman doon sa di umanong pagpunta nitong si Adrian Bersamin sa bahay nitong si Congressman Leandro Libiste. At ang investigative journalism ho ng Rappler kaugnay sa mga bagong isiniwalat nitong si Congressman Libiste. Yan ho ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na po tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button na dyan lang ho sa baba. Re-recta na ho kaagad tayo dito sa mga isiniwalat nitong si Congressman Erice. Ay hindi, dito muna tayo kay Rappler ha. Ito mga siniwalat ng Rappler. Game! Allegedly ay may kumakalat na ebidensya na directly nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control kickback scheme. Ang ebidensyang ito ay in the form of, quote, record of communications sa pagitan ng Pangulo at ng dating palace official na si Adrian Bersamin. In fairness pagdating sa mga ganitong klaseng galawan, ang Rappler talagang effective ho sila dyan. Huwag na kayong bumanat pa ng kung ano pa man, no? Sa ganyang paraan talagang naniniwala kami na mas ginagawa nyo pa ang tama kumpara doon sa mga taga-mainstream media, GMA, ABS. Di ho nila magawa yan yung iimbestigahan nila itong si Martin Romualdez. Yung tipong hahalughugin nila lahat ng mga ebidensya. Di ba? Yung mag-iimbestiga sila. Hindi ho nila gagawin ng TV5 yan. Hanggang sa pa-interview lang ho sila dito kay Congressman Edgar Erice. Pero yung gagawin nila ang ginagawa ng Rappler. Hindi ho natin alam kung ano itong laro ng Rappler na to. Hindi ho ba sila pinapansin ng administrasyon? Hindi ho ba sila pinapansin itong si Tambaluslos? Kaya ganyan sila kung makabalagbag sa mga nasasangkot na kaalyado ng administrasyon. Hindi ho natin alam na nagpapalaki ba sila ng bayad, kulang ba binibigay sa kanila o kung ano pa man. Hindi ho natin alam. Hindi, nagpapalaki ng sweldo yung sila kuya. Ako si Dwight De Leon, himayin natin. Ibinasura ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos ngayong Pebrero. Impeachment is a political process, so the House can come up with any justification it wants to junk the case. Pero ang dinahilan, wala naman daw kasing matibay na ebidensya. For instance, ang mga aligasyon daw ni former Congressman Zaldico laban sa Pangulo ay hindi man lang daw sworn under oath at ibinunyag lamang sa series of videos. Komento naman ni Congresswoman Laila de Lima, of all the alleged impeachable offenses of the President, pinakamabigat daw yung mga paratang ni Zaldico na dapat sana ay masagot ng Pangulo. The meat of cause allegations was that binigyan siya ni Yusek Bersamin ng listahan ng mga proyekto na gusto umano ng Pangulo na i-insert sa national budget. Ang halaga ng insertions, nasa 100 billion pesos. This allegation corroborates what former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo said to Senator Ping Lacson, na di umano naghatid si Bernardo ng 8 billion pesos in cash kina Bersamin at NOY Education Undersecretary Trygiv Olivar. Now, this is where the alleged evidence comes in. I say alleged because Rappler has not obtained copies of the supposed evidence, but at least 2 lawmakers confirmed seeing them, including ACT Teachers Representative Antonio Tino. May pruweba raw ng mga mensahe sa pagitan ni dating Yusek Bersamin at ni Pangulong Marcos from December 2024 to July 2025. Let's hear it straight from Congressman Tino.
Kabilang dito ang mensahe noong Marso 24, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Naidetalye rin daw sa mga mensahe yung mga pinagkagastusan ng 8 billion pesos in kickbacks, including yung mga gastos para suportahan ang mga kandidato ng administrasyon noong 2025 elections. These alleged expenses include TV ads, Napakawalang hiya nun mga kababayan. Ninakaw ho nila yung pera ng sambayanan para kumbinsihin ang ating mga kababayan na iboto sila nung nagdaang eleksyon. Yun na ho talaga ang sukdulan ng kasamaan para sa atin. No? Takay mo pera na ng sambayan ng Pilipino. Binigay na yan sa pamamagitan ng buwis, di ba? Binigay na yan sa gobyerno para ipantulong sa ating mga kababayan. Ngayon, kinuha ho nitong mga walang yang to at ginamit naman ho nila para pambili ng boto, pangkumbinsi na sila yung boto sa ating mga kababayang mahirap. Ang labo ho nun. payment to a pollster, and talent fee received by a campaign sortie performer. Here's more from Congressman Tino. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo, sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko, si June Baris. Kapag ginugol mo ang pangalang June Baris, lalabas na minsan siyang naging head of security ni Marcos. Separately, kinonfirm ni Congressman Edgar Eriza sa Rappler na nakita niya rin ang mga mensahe. Kanina daw galing ang mga alleged evidence nito? Kay Yusek Bersamin daw mismo. Si Congressman Leandro Leviste, na wala na ngayon sa bansa, ay mayroon din daw kopya ng mga mensahe. Sabi ni Erice, si Leviste daw ang nag-share sa kanya ng mga mensahe sa pagitan ni Bersamin at ng presidente. Nagpakita rin daw si Leviste ng CCTV footage na kasama nito si Bersamin sa bahay nito. At sinabihan daw siya ni Leviste na doon daw inihanda ni Bersamin ang kanyang affidavit na naglalaman ng mga ebidensya. For the record, that affidavit has not come out. Wala pang on-record statement sa amin si Leviste na by the way ay may sariling kontrobersiyang kinakaharap patungkol sa kanyang solar empire. But that's a separate discussion. But in his latest statement, he says mayroon daw siyang ebidensyang nagpapatunay ng pagtanggap ng kickbacks. Pero pinayuhan daw siya, hindi natin alam kung sino, na hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ito. Kapag lang daw handa nang magsalita ang iba pang may alam sa modus, gaya ni na Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si dating Yusek Adrian Bersamin, by the way, ay ang grandnephew ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, aka kanang kamay ng presidente. Just a reminder, unceremonious yung pagkakatanggal ni Lucas Bersamin sa posisyon noong Nobyembre. Ang anunsyo ng Malacanang, nagbitiw siya voluntarily out of delicadeza matapos madawit ang kanyang pangalan sa kontrobersiya. Pero ang sabi ni Lucas Bersamin, pinag-resign siya. Pinabulaan na naman ng Malacanang ang mga bagong aligasyon laban kay Marcos at sinabing walang katotohanan ang mga intriga. Dahil na-survive ni Marcos ang impeachment case laban sa kanya, immune siya from any impeachment proceeding until next year. Nasa konstitusyon yan. And now, the House shifts its attention to the impeachment complaints against VP Sara Duterte. But if the new developments into the corruption scandal or any indication, hindi matutuldukan ang mga aligasyong nakinabang mismo ang Pangulo in this grand modus. For more news updates, visit the Rappler web. Ano ho sa tingin nyo ang talagang hindi mapigilang pagkakakonekta ng administrasyon ni Marcos Jr. o pag-akyat ng Malacanang sa mga ebidensya naglalabasan kaugnay dito sa pinakamalaking iskandalo na kinaharap ng sambayan ng Pilipino mula pa noong naunang panahon. Ito na ho ang pinaka-iskandalosong iskandalo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi ito kumbaga hindi lang ho ito basta-basta nagnakaw ng pera na nakalaan sa isang bagay sa pamahalaan. Ito ho talagang mga ninakaw nila ramdam ho ito ng ating mga kababayan pagka may bagyo, pagka malakas ang ulan. Lagi hong nare-remind ang ating mga kababayan. Hindi ho kagaya ito kung halimbawa pagdating dun sa fertilizer scam, maraming nagalit ho dun sa mga involved, pero karamihan yung mga kababayan nating mga magsasaka. Ngayon, yung mga kababayan natin, nakikisimpatya lamang, especially yung mga hindi naman magsasaka doon sa issue na yon. Pero dito sa issue ng mga maanomalyang flood control project, araw-araw,
kada merong bagyo, kada panahon ng tag-ulan, sa buong Pilipinas, sambayan ng Pilipino, ramdam ho ang paghihirap na dala ng ginawa ho nilang pagnanakaw na yan sa kaban ng sambayanan. Kaya hindi ho ito mawawala sa kamalayan ng sambayanan. No? Siguro ano na rin, yung binulungan ho sila ng ng spirito ng kasakiman para hukayin na nila ang sarili nilang libingan pagdating sa politika, no. Sige, okay lang yan, nakawin niyo yan, hindi yan mahahalata, hindi kayo mahuhuli diyan. Sabi siguro nung bumubulong sa kanila, kung pulburon man yan, kung ano man yan, di ba? Sa tingin ho natin, ano na rin, blessing in disguise na rin ho yung sobrang confidence ho nila. Yung confidence sila na hindi sila mahuhuli, confidence sila na nasa utak nila kasi lagi silang bangag eh. Iniisip nila lahat ng problemang kahaharapin nila dito sa administrasyon ay malulusutan nila. Hindi ho nila natansya na ang kanilang nakikipaglaro sila sa apoy, ika nga, di ba? Nung napaso na sila, wala nang atrasan yan. Kasi ika nga, pagka nakipaglaro ka sa apoy, pagka nagkamali ka ng dyan, tostado ka dyan. At ngayong mga panahon na to, itong mga nakipaglaro sa apoy na to, sa kaban ng sambayanan, sa pamamagitan ng mga pondo para sana sa paggawa ng flood control, ito na ho, natutusta na ho sila isa-isa ngayong mga panahon na to. Si Marcos Jr. nga sa sobrang estreso, dinadapuan na ho siya ng mga kung ano-anong sakit ngayong mga panahon na to. Ang tanong, naniniwala ho ba tayo na ika nga hindi maganda lagay ni Marcos Jr.? Tayo ay naniniwala dito sa PH Update. Kasi nagmamanifest yan sa mukha niya, katawan niya. Yung pagiging dry ng balat ho niya, normal na yun eh. Yung talaga siya, yung parang laging puyat, hindi natutulog. Ganun kasi yung pagka kasi lagi ho kayong puyat, hindi kayo natutulog. Ang dry ng itsura nyo, hindi pong yung mga bangag, tingnan niyo mga kababayan. Tingnan yung mga bangag, yung mga nasa kanto-kanto. Alam mo pagka bangag. Yung kutis niya parang lupa ba. Normal na yung kay Marcos Jr. pero yung mamayat ibang usapan ho yan. Diba? Ibang usapan pagka yung tipong mukhang lupa ka na nga, mukhang atay ka na, tapos pumayat ka pa, ibang usapan na ho yan. Diba? Hindi ka naman kilalang payat. Kung saan ang kilala kang payat dati pa, kung pumayat ka ng konti, hindi yan mapapansin eh. Pero alam nila medyo bulky katawan mo, tapos bilugin ng mukha mo, tapos ngayon biglang bagsak pati pagmumukha niya. Kaya yung mga nag-iisip dyan na baka talagang totoo yung mga alingas-ngas na merong malubhan sakit ni Marcos Jr. Di rin naman ho natin masisi ang ating mga kababayan kasi alam ho nilang pagmumukha ng mama na yan. Rekta ho tayo sa interview nitong si Congressman Egay Rice dyan sa One News PH. Tony Con, thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, and Ami, good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, balikan ko lang yung screenshots that you said that you saw na pinakita sa inyo ni Congressman Leandro Lebiste, Yes. where it appeared to show na nag-acknowledge daw yung presidente na tumanggap siya ng so many billion, I think 8 billion from Aiden Bersamin. I got that right, no? That Yeah. was... I think ang pinaka-gist ng conversation over months of text messages na merong 8 billion actually mga almost 8 billion from the flood control mess from Engineer Bernardo, another 1.4 billion from the Bureau of Customs, and another almost 500 million from the President's confidential funds. Yun yung subject ng kanilang conversation. Conversation. Over Mhm. from 2024 to 2025. And this Yung was... pinakahuli is about July 9. Yun yung pinakahuli. And this was shown to you by Congressman Lebiste, both to you Yes. and to the members of the Makabayan bloc. And they've also made the same announcement as well, if I recall correctly. Not just Makabayan bloc, but also some members of Congress. Sir, have you been, but I suppose the bigger challenge at this point is, of course, it's all interesting, it should be looked into, but the bigger challenge is establishing authentication or authenticity. How can one be able to authenticate
that message really did come from the president, and that's a real screenshot of a conversation. That's why I'm urging Senator Lacson, because he's the first one who named the Bersamins as recipients of the Pardo 8 billion. Diba? Siya yung una nagsabi nun eh. So, kaya lang, pagkatapos niyang sabihin yun, bigla na lang magkaroon ng gulo, nag-resign tinanggal si Bersamin. Bersamin, pero hindi niya pinatawag. Yun na, malaking misteryo sa akin yun eh. Malaking misteryo sa akin yun na hindi yan pinatawag ng Blue Ribbon Committee. Diba? So, I think it's high time for Senator Lacson to call the Bersamins, call Lian Libiste, para ma-verify ito. That's very serious allegations. At saka ang matindi ho dito mga kababayan, hindi ho pwedeng basta-basta pasinungalingan ni Adrian Bersamin ang mga lumabas na yan, ang mga ilinabas na yan, itong si Congressman Libiste. Kasi pagka nagkagipitan, pagka sinabi niyang hindi niya ginawa yan, pagka pinasubpi na yung mga CCTV footage sa bahay niya, 'di ba? Kung ano man yang na yan, yung cellphone records, lalabas at lalabas ho yan. Kaya sa tingin natin ngayong mga panahon na to, imbis na pagaling itong si Marcos Jr., pagka nababalitaan niya ho itong mga ganitong klaseng development, especially dito sa issue ng mga maanomalyang flood control. Marami ho kasing problema ngayon si Marcos Jr. Ang dami ho niyang problema ngayong mga panahon na to. Isa lamang ho itong sa mga maanomalyang flood control. Problema sa classroom, problema sa pagkain, ekonomiya. Napakaraming niyang problema. At kung sakaling mapababa man nila yung interest ng sambayan ng Pilipino dito sa isa na to, sayop sa gusto niya, merong issue na kung saan lagi hong bugbog sarado ang kanyang administrasyon. Kaya kung iniisip ho nila na patahimikin nila tong issue ng mga maanomalyang flood control at kahit pa paano tataas ang approval at trust rating ni Marcos Jr., hindi ho nila maintindihan, isa lamang ho ito sa napakarami at napakalaking issue na bumabalot dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr. At nakita ko hindi naman pwedeng basta na lang i-compose yung mga text messages na yun eh. In fact, there are items in the text messages that do not concern kickbacks but other. Isipin nyo na lang ho mga kababayan. Isipin nyo na lang ho. Ganito na lang ho. Edgar Erice yan. Napakamaingat ho niyan. Hindi ho siya basta-basta maglalabas ng mga statement o kung meron man siyang tawag dito kung maglalabas man siya, sigurado hindi ho yan basta-basta. Sisiguraduhin niya na yan naka-back up ng evidence. At dito sa paglalabas niya na to, inimbitahan niya sa isang tawag dito, restaurant, sa pangalawang restaurant, lahat ho yun, merong CCTV yun. Ika nga, pagka nagkabistuhan, pagka merong nag-deny dyan, meron naman akong proteksyon, di ba? Ngayon, sa sobra sigurong awang-awa na rin tong si Congressman Ege Sambayan ng Pilipino nung nakita niya yung mga pinag-uusapan dun sa text message na yon. Ang panawagan ho niya dito, hindi kung ano mga kasiraan kay Marcos Jr. Ang sinasabi niya dito, pagpaliwanagin natin ang Pangulo. Patawag niyo mga Bersamin, once and for all, tuldukan natin itong aligasyon na to. Yun ang ano niya yun ang kanya dito Hindi man anti Marcos yan. Di ba mga kaibigan niya nakikiapid sa administrasyon nitong si Marcos Jr.? Very important national issues. So yun yung nakita ko. At actually, yung nakita ko mga items talagang lumalabas, ginamit ito, maramihan dito ginamit sa 2025 national and local elections. And nakalagay din doon that the Alyansa senators receive something from this source. So, syempre, kilala nyo naman kung sino yung mga Alyansa senators. So, nakita rin natin doon na merong ang pangalan doon ni Congressman Pavichanko because the campaign manager of the Alyansa and a name of a very well-known entertainer who received
billions of pesos from this source. Actually, tinanong ko si Congressman Chanco, sabi ko, totoo ba na mayroong ganito para kay ganito? Sabi niya, totoo yan. Dumadaan sa akin, pero hindi ko alam kung saan ang source. Basta ako ang campaign manager, ako yung nagsasabi kung sino yung mga babayaran. Pero hindi ako makawak ng pera. Ibang klase, no? Di na nagtatanong itong si yung campaign manager nila, tanggap lang ng tanggap ng pera. Grabe, daming pera kung dumaan dyan sa mama na yun. Sino yung entertainer? Sino yung entertainer? Well, the very well-known entertainer, si Andrew E. Sabihin mo. Naku, Andrew E. Ang pangalan doon. Andrew E. Oh, Andrew E. Congressman, Congressman, nagtatanungan mga tao kung kailan marirelease kahit konti ng mga sinasabing text messages. Bakit ayaw ilabas? Ang dami-dami ng mga lawmakers na nagsasabing meron silang I'm urging na actually Congressman Libiste to release the nasa USB naman niya, madali naman eh. Madali naman. Kaya lang ang apprehension niya, natatakot siya specifically for Yusek Bersamin. It seems that they have some close relationship, so natatakot siya kasi nagpunta raw. Hindi ba na iintriga itong si Ping Lacson? Isa siya sa mga kandidato ng alyansa eh. Isa siya sa mga kinampanya nitong si Andrew E. Hoy Ping, di ka ba naiintriga dito? Yung binayaran di umano na entertainer na yung pinambayad galing daw doon sa kickback di umano. Base doon sa text message nitong si Bersamin at nitong si Marcos Jr. Direct walang dito, walang middleman. Walang middleman kagaya nung mga diskaya kasi meron pumipick up, dinadala sa leadership ng House, hindi ganoon. Etong si Adrian Bersamin, rekta sa Pangulo. Wala bang ganoon? Wala bang pero kung itong si Marcos Jr., yung kalagayan niya, siya ngayon si BP Sara, nako, naghalo na balat sa tinalupan, nagpatawag na sila ng in aid of legislation sigurado. O baka sakali, kahit patay na yung impeachment, binuhay ito ulit. Pinagbutuhan ulit dahil dito sa issue na to. Sila sa isang bishop, at ang sinabi raw ng bishop, wag ilabas. So, ilalabas nila, parang asking support from the religious sector, pero yung kinausap nilang bishop, diniscourage sila. So yun yung apprehension nila dahil alam niya napakawalang hiya naman ng bishop na yun. Uy, sino ba yung bishop na yun? Ilabas yung pangalan ni bishop. Kaya ngayon sigurado maiintindihan na ng sambayan ng Pilipino kung bakit ang daming galit hindi naman sa lahat, maraming galit sa mga karamihan ng mga nasa simbahang Katolika, yung CBCP, mga bishop diyan, o baka si Bishop Benny Abante kinausap kaya diniscourage sila. Bishop din yun eh. Naman natin na very powerful yung apektado nitong files na ito. Pero wala na sa pwesto yan eh. Saka yan ang iniisip ng mga tao hanggat wala yung pruweba na text messages, kahit konti man lang na screenshot, parang nag-iimbento lang ng istorya yung mga nag-aakusa. Alam mo, wala namang mawawala. Ito naman si Ma'am Ami. Nag-iimbento, meron na CCTV footage, nagpunta na nga sa bihira kayo, bahala ka nga. Magkakaroon ng investigation, meron namang sinabi, may tao, sino, mga tao, pwede itatawag. Alam mo, yan ang problema sa atin, Ami. Binuksan yung ITI, pag lumalapit na sa mga cabinet members, sa Malacanang, ito. Tapos yung BRC, nung lumalapit na sa Malacanang, lumalapit na sa cabinet members, iniinto. So wala talagang Kaya ilabas mo na lang nga yung kung hawak nyo. Para mapilitang buksan yung investigasyon. Pero anong proper dapat nga doon sa, kaya naman nilabas siya kaya naman kami kinausap ni Congressman Libiste kasi ang sabi niya, para hindi ma-dismiss yung kaso,
pwede naming ilabas yung ano. Kaya lang bandang ulin, nilang talagang kahit na anong gawin namin, madi-dismiss din naman. So, walang quorum, umatras sila. Parang gano'n. Pero sir, kasi if the concern is the safety of for example, Bersamin, Well, not the safety, but the proper forum where to expose it. Di ba? yes, sir. I understand, sir. Also that one. But yeah, basically, you guys already exposed it, except that it's an exposure that's only halfway. In other words, you're talking about it, but they're not showing it. So, Wala lang in naman. the same way, I'm Yung saying, proyekto. if it's Ang sinasabi sa amin ni Congressman Libiste, they are just waiting for the proper time. Yun ang sinabi. At kaya naman na inailabas siya because of si Congressman Antonio Tino, binanggit niya yan during the deliberation dun sa impeachment proceedings ng ating Pangulo during the pero hindi na rin pinakinggan ng committee. At kapag natapos, hindi na rin pinakinggan ng plenary. At kaya lang naman ako magsalita dahil binanggit yung pangalan ko. Kasi kahit naman na-dismiss yung impeachment case, you can still go after the other players sa ngayon. Habang, immune from another And there's impeachment no other complaint sa player. Presidente, pwede nyo pa namang habulin si Adrian Bersamin. Actually, Adrian Teka, bakit natin hinahabol si Adrian Bersamin? Utusan lang siya, bagman lang siya eh. Ano ba naman siya? Hindi ba di mo, itong si Ami, di nyo ho ba kayang sabihin na para mahabol natin yung mastermind at base sa mga ebidensya ay ang Pangulo. Ba't si Bersamin yung nahabol mo? Lokal. Bersamin, siya yung nagsabi na si Congressman Libiste, pinoprotektahan niya si Yusek Bersamin kasi si Yusek Bersamin, when the Bersamins were named, nagpunta sa bahay niya, may CCTV footage na nagpunta kasama ilang abogado, gumawa affidavit, kaya naiwan sa kanya yan. So, dahil natatakot, kaya niya naman gumawa ng affidavit si Yusek Bersamin, natatakot siya, baka siya maging fall guy. At naiisip nila na after 2028, paano kung wala na si Presidente, baka sila naman yung wala ang sinasabi nila, siya lang naman yung taga-dispute, siya lang naman yung taga-tanggap. Sir, I get what you mean. You're looking for the proper venue, you're looking for a proper time, and you're looking for... It's dahil ang unang-una naman si Senator Lacson you can ask Senator Lacson bakit siya nagbanggit ng mga pangalan ng mga Bersamin, ba't hindi niya pinatatawag sa Blue Ribbon Committee? But at the same time, I understand, sir, the concerns, but at the same time, the fact is na ilabas na ninyo partway, people are talking about it, but it's not getting anywhere because nakalabas na yung ulo, hindi lumabas yung buong katawan. Ganun din, nagiging rin. It's really up to the decision. Okay lang naman para dito sa mga taga-mainstream media na to. Kung ayaw nyo paniwalaan, ano bang magagawa namin kung yan talaga ang... alam naman namin, nagmamaya ang nasa payroll kayo ng mga oligarko. Ang nagmamay-ari ng ano na yan, ng stasyon na yan, oligarko, wala tayong magagawa, ganyan talaga. Kung ganito ang line of thinking ng mga kilalang mga broadcaster, mga angkor, wala ho tayong hindi ho natin wala ho tayong magagawa diyan. Kasi base sa kanilang pagsagot, ang dating parang paano kami papaniwalaan niya? Bakit hindi ilabas siya? Ilabas niyo na lahat kung ano nalalaman niyo, wag nang unti-untiin. Yun nga yung game plan nila di ba? Ang dami na nga nagsalita. Yung si mismong appropriation chairperson nagsalita na nga di ba? Yung bang sinabi nitong appropriation chairperson, itong si Saldico, itong mga Diskaya, tapos itong pinakamalapit sa Bersamin, pinagdududahan niyo pa lahat ng sinasabi nila nagko-corroborate sa isa't isa. Kakakilabot ng mga taga-mainstream media na to. Congressman Libiste, ang sinasabi niya sa amin, there will be proper time. Yan ang sinasabi niya sa amin. And, Si Congressman Tino, meron din siyang kopya ng screenshot. Bakit hindi rin ilabas? hindi nag-iba sa copy, pinabasa niya lang sa amin lahat. Oo. Ang OA naman itong... Pinabasa niya lang sa amin. Actually, kaya naman namin natatandaan, dahil pinakita niya sa amin yan in 3 occasions. Thursday, Friday, and Saturday.
before the impeachment, nung magkaroon na ng plenary, before that, kasi gusto nga niya sana ilalabas namin ito sa plenary, pero nagdalawang isip siya na ilabas ito. So I think it's just fair if actually we're trying to help uncover the truth by urging the Senate Blue Ribbon Committee to summon the Bersamins, summon Congressman Libiste para lumabas yung patotohanan. Kasi ang sasabihin diyan ng Senado, give us a stronger reason to open the case. Parang nagtuturuan yung mga tao. The chairman of the Blue Ribbon. Walang strongest reason. Kahit kayo dyan sa mainstream media, hindi nyo nga pinapaniwalaan eh. Gusto nyo yung tipong makita nyo na inaabot talaga kay Marcos Jr. Hanggat hindi nyo nakitang inaabot kay Marcos Jr. yung kaperahan, hindi kayo maniniwala. Committee who accused that Bersamins received Video, meron ka bang video dyan para maniwala si Ami? Congressman Egay, meron ka bang video ni Marcos Jr. na kinukuha niya yung pera? Meron bang gano'n? Kung wala, di maniniwala si Ami. From Engineer Bernardo, that's enough reason to summon them. Bakit? Kailangan Bakit tanongin namin. Senator Lacson, bakit di mo pinatawag? Ikaw yung nagbulgar. As if naman nasasagot Tinatanong din nga kasi yung bakit di nyo pakita yung screenshot? Para naman tanga tong si Ami. ang mangyayari nga, ipatawag sa hearing kasi nandun na. Mag-a-under sila ng oath doon. Gets mo ba, Ami? Hoy, Ami, mag-oath sila doon. Mauobliga sila na magpunta doon sa hearing. Ang sinasabi nitong kasi ngayon ilalabas natin, anong meron? Ang mangyayari, parang parang ang dating parang kay Zaldico lang. Zaldico lang yung testimonya. Hindi naka-under oath. Hindi tinanggap na ebidensya ng mga taga-House of Representatives doon sa impeachment. Kuha mo. Ang gusto nitong si Congressman Egay Irice, magpatawag ang Senado. Puwersahin yung mga naninira sa kanilang amo na ika nga mag-under oath. Diyan sa kung ano mang committee ang tatalakay, diyan sa mga isiniwalat na yan, itong si Adrian Bersit, ang mga taga-mainstream media. Wala nga akong kopya. Ang lalaki ng bayad nyo. Di na maintindihan kung... Si Congressman Libiste lang. At marami kaming congressman na nakakita. Hindi pinadala sa cellphone niya. Baka naman may kopya ka na sa cellphone. Hindi, wala talagang pinadala. Actually, I was asking Leandro, kung hindi mo kaya magsalita, bigay mo sa akin lahat, ako magsasalita. Okay. Kaya ayaw niya. Takot siya kasi nga, sabi niya na nag-try sila to ask the blessing of a bishop, hingi ng tulong. Ang sabi sa kanila ng bishop, kung niyo ilabas. Kasi kailangan ibang tao eh. Hindi dapat si Congressman Libiste because he has issues with the government at this point eh. Well, Inimbestigahan siya eh. tinanong ko siya, ano ba, lahat ng mga kausap ko, tinatanong ko yung motibo eh. Oo. Motibo mo, Leon, bakit mo ilalabas yan? Meron ka ba, may hiningi ka ba leverage sa gobyerno? Meron ka bang kasalanan? Sabi niya, wala. So, It's under investigation eh. Sana si Congressman Tino maglabas. Para walang masasabi na baka ginagawang leverage lang to for something, no? tinanong ko lahat ng mga nakakita, tinanong ko yung mga motibo nila. At ako, exposed ako sa kanila, sabi ko, wala akong ibang motibo dito, kundi para malaman yung tohanan, para sa bayan, kasi nakikita ko na itong hanggang walang closure, itong flood control mess na ito, itong korupsyon na ito, sa buong bansa, babagsak yung ekonomiya natin. Yan yung pinaka-main concern ko. Daan-daan libo na walang trabaho, nalulugi yung mga kumpanya, GDP natin siguro by, ang hula ko by first quarter, mga 2%. At any rate, And it's the main concern of the President. Siya nag-umpisa nito. Pero
pagdating sa investigation, parang napipigil. Hmm. He's the most powerful man. Ilabas niyo yung picture, di maniniwala si ano yan, si Ami. Di maniniwala si Ami dyan sa inyo. Ilabas niyo yung yung picture, conversation. Ngayon sasabihin ng mga taga Malacanang, wala naman. Walang probative value yan kasi hindi naman under oath yan eh. Hindi naman under oath yan eh. Mga screenshot lang yan eh. Ano yan? Pwede na. Ang dali lang gumawa ng screenshot, diba? Walang probative value. Ganyan strategiya nila. Ngayon, itong mga taga-mainstream media, imbis na tumulong sila, gusto ko nilang sunugin yung mga naglalabas ng mga testimonya. Imbis na kumbinsin nyo sila na ilabas yung mga dokumento, ipatawag sila sa Senado. Kasi doon sa gusto nila mag-oath sila. Mas mabigat ang paglatag ng ebidensya. Di ba? Ito mga to, kumbaga, gusto nyong patayin ng issue, ito, meron kami sa inyo. Yan, Adrian Bersame. Bukas makalawa, try Jib Oliva. Bukas makalawa. Di ba? Pero ito mga taga-mainstream media, pinoprotektahan ho nila si Marcos Jr. Ang dating ha, ang dating. Ang tono ng magtatanong, ang tono ng mga punto de vista nila, nakapanig sa administrasyon, nakapanig sa gobyerno. Hindi man independent na, ang dating dito, yung mga whistleblower, sila pang ginigipit ng mga taga-mainstream media. Imbis na makakuha sila ng kakampi, dito sa mga mainstream media na to, ang nanggigipit pa doon sa mga gustong magsalita sa mga kabuktutan na kanilang nasaksiyan nung nasa loob, habang nasa loob sila ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang nanggigipit pa sa kanila, itong mga taga-mainstream media na to. Hindi si Ed Lingaw, kumbaga, kumbaga, yung napaka-balanse niya kung mag-isip. Minsan, dito sa isa na to, napaka-balanse niya. Pero yung Ami, di tayo believe dun sa payatot na In babae. the Philippines, may kakayahan siya para malaman lahat ito. Pero di niya inaalam. Ang dami niyang pinangako, ipapakulong sa ganito, ipapakulong sa ganito. Walang nangyayari. Bubuo ng independent commission, walang nangyayari. Yeah. Kaya sino may pinakamalaking responsibilidad? Si President. Kaya tatanong ko sa kanya, matagal ko na tinasabi, 2023, 300 billion, 2024, 500 billion, 2025, 473 billion, sinalaula yung budget niya, yung para sa mga matitinong proyekto, nilagay sa flood control, 1.445 trillion, bakit siya pumayag? Diba? Bakit siya pumayag? Wala bang It's the congressman president's fault. gustong It's the president's responsibility. Kaya lang, ang lagi sinasabi, parang lahat lahat parang ayaw tanungin si presidente. In one way or the other, hindi ko alam kung bakit. Kaya nga sabi niya, bakit ikaw lang tatanong? Ba't yung iba hindi? Yung media hindi. Basta pati yung mga kasama ko sa partido, Si Ami di nagtatanong. sa kasama ko sa grupo namin, sa GDP. Pinklawan, sa Dilawan, bakit hindi nagtatanong? Anong meron? Tinatanong naman sila kung ano nangyari doon sa investigasyon kay Kaya nga, yan. Martin Romualdez, kailan uuwi si Saldico, ano na nangyari kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin si Presidente. Madam, yun yung mga madadaling tanong. Yun yung mga panis na tanong. Okay? Huwag nyo kami lokohin dito na may malasakit sila. Madam Ami, yun yung mga panis na tanong. Kahit hindi nila tanong yan, matagal nang tinatanong yan ng sambayan ng Pilipino. Okay? Huwag yung ibibida sa amin na nagtatanong sila ng mga maiinit na tanong. Parang yung pagtatanong mo, parang ganyan lang ginagawa ng mga pinklawan, mga dilawan. Sa lahat ng pinklawan at dilawan, so far, ngayong mga panahon na to, sa dalawang tao lang ho tayo may respeto. Kay Congressman Edgar Erice at dito kay Attorney Rowena Gonzon. Maliban sa dalawang pinklawan at dilawan na yun. Pero minsan ito, pumapalya din to eh. Pero sa kasalukuyan, doon sa dalawang individual na yun, doon tayo may tiwala. Pagdating dito sa pagtatanong sa issue ng mga maano-malya. Asa si Leila de Lima. Yan, yun si Ami para si Leila de Lima. Pinsan po ni Speaker Martin. Kaya nga siya naging speaker. Super majority. Ibig sabihin, di ba? So, the president has all the capability to know the truth. It seems that the president is not interested to know the truth.
Actually, sir, I think naman a lot of people echo what you're saying. There's a great deal of disappointment over the number and the quality of people who have been brought to court over the In fact, flood control nakita na nga scandal. doon sa trust rate bumagsak eh. Yung mga nakukulong naman, yung mga nag-implement lang ng mga proyekto Yeah, yeah. na wala silang It's a small capability, akwa ng ganyang pondo, hindi pinayaan pero ng gobyerno. But at the same time, kasi it's also I suppose it's also a measure of fiscalizing. You can only expect you can only expect so much from. Bakit ginagawa yung ginagawa mo? Eh, sabi ko, wala namang gumagawang iba eh. Yeah. Anyway, sir, let me put it this way lang. For example, we've been trying to get Leandro Lebiste to get in the program to talk about these screenshots. Kasi, obviously, these are screenshots that supposedly demonstrate a conversation between the president and another person involving huge Bakit hindi amounts. labas? So, we want to see the screenshots. We want to Si Zaldico naglabas, anong ginawa nyo? Anong nangyari doon sa inilabas si Zaldico? Walang property value, bakit? Hindi pinanumpaan eh. Ano kayo, korte kayo? Committee kayo na pagka nagsalita siya dyan sa programa nyo, magkaka-property value na sasabihin niya, ganon? Mau amin naman. to know the veracity. We'd like to know kung paano mapapatunayan, for example, yung authenticity at yung legitimacy ng mga ito. That's a good way to start the conversation rolling. Kasi we cannot ask the president to explain this if we do not even have anything to show for it. For example, we've never even seen the screenshots. I'm trying to convince Congressman Lebiste sabi ko merong release Nagbe-break up siya. Ano? Yes, sir. Sir, you're getting choppy, sir. Wala siya. Pakiulit lang, sir. Sir, can you repeat, sir? Can you slow down and repeat? Nagbe-break up po kayo, Congressman. Pero Ayaw na nitong si Congressman na ano. To kasi si Ami kung ano nung mga walang kapararakan yung tanong niyan, dalang lang mag-interview na papanoorin natin, puro kabalbalan pa sinasabi. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po. Hindi kasi ano lang naman ho tayo dito eh, kumbaga ayaw ho natin na gayahin yung gawain ng mga taga-mainstream media na to. No? Gusto lang ho natin magpakatotoo. Kung anong narinig natin, mapa-mainstream media yan, mapa-vlogger yan, mapa-politiko yan. Ayaw ho natin yung... Yan ang dahilan kung bakit sukang-suka sa bayan ng Pilipino sa mainstream media. Yan sa mga pagtatanong na kagaya nitong si Ami. Pagka nagsalita sila, akala mo talagang kailangan sila na kaagad masunod. Bakit hindi pa ilabas yan? Para ika nga yung malaman na nasa bayan ng Pilipino. Pagka ilinabas, ano mangyayari? Aber? Automatic ba maiayos na mga kaguluhan? Ika nga, di ba? Mabibigyan na ba ng katarungan yung mga nagurgur dyan sa pagnanakaw ng mga taga-Malacanang? Ano kayo dyan? Korte kayo? Kayo dyan sa programa nyo na yan? Sigang-siga yung Ami, yung payatot na reporter. Akala mo talagang, di ba? Maraming salamat po mga kababay. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag ko kayong magpapabudol sa mga mainstream media na to. Yan pang kagandahan ng mainstream media ay mga taga-social media. Pagka nagsalita ka, medyo ika nga hindi ika nga akma sa pananaw o hindi magandang nagpapantigantingan ng mga gumagawa ng reaction. Mabibigyan ka talaga. Hindi lang mga politiko, pati yung mga nagtatanong ng mga reporter at mga taga-mainstream media. Yan kagandahan ng mainstream media. At yan ang kagandahan ng mga vlogger. Yung mga DDS vlogger lang, hindi kasama yung mga Talyanista Tenseymada. Diba? Mga ano ho yan, mga bulaang vlogger. Ika nga. Kung meron mga bulaang propeta, yan mga bulaang vlogger ho yan. Wala sa hulog ho mga pinagsasabi niyan. Obvious na nga, pinagtatakpan pa nila. Meron na ang ebidensya, nagbubulag-bulagan pa sila. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.